Mare yan yung ano, sample na yung bumitaw na ano. Bumitaw na, ayan, bitaw na siya. Pag bitaw na ganyan, minsan yan, nakakala, pag timing, pag ano mo ng timing marking, naka-experience ng ganyan eh. Oh, yes. Naandito sa yes. Walang yan. Oh, kasi umikot na, kasi ano to, mag-free wheel tong outside na to. Ito kasi fix, ito mag-free wheel gawa ng na, may ano sila, meron silang rubber in between. In between the groove and the mismo pulley. Sumunod na. Kaya nga damper to eh. Damper. Ang mas magandang biling ganito, sir, ano, yung brand new na ano, no? Kahit yung red line. Ito, red line o kaya HTC, sir, yan. Ito magandang HTC o red line. Ay, red line yan. May experience na ako ganyan. Wag Mikoshi. Naku, doon ako nadali. Yun na, tandaan nyo, wag daw Mikoshi. Itong lang dalawang to. HTC and red line, yan. Sa 2A natin. Ayan. Ayang buti na ano. May vlog mo yan, sir, at maraming naluloko dyan. Ayan, tama kayo dyan. Tapos mapupuna mo, sir, kakalekwak eh. Gumaganon siya. Pag umikat yan, hindi siya naka-align pag umikat. Mapupuna mo gaganon-ganon. Parang gumaganon siya. Yung belt mo. Ayun. Yun ang pahiwatig na bumitaw na to. Ayun. Kasi delikado to pagka sumasabog eh. Baka tamaan niya mo radiator mo, yung hood mo. Lahat ng dadaanan nito. Naka-experience na ako, Nabiyak siya. Tumilang. Pati dali din yung ibang. Dali yung radiator. Kasi doon tatama. Ayun. Tsaka di ba yung mga nagta-timing, sabi at yung yung pag binaril ko ang layo-layo timing mark doon sa timing light doon sa reference na 10 degrees top dead center. Pag buo naman yung advancer ko, bakit hindi ko makuha-kuha yung tamang timing? Gawa ng nasisinungaling na nga itong si crankshaft pulley. Crankshaft pulley. Hindi na siya katiwa-tiwala na doon sa mark na yun magkaroon ng kaya ginagawa natin, di ba? Tanggal takip, tanggal timing cover. Para doon ka na kukuha ng piping dito sa niya. Dito sa oil pump mark niya. Ito kasi yan yung marking. Tapos meron dito gear na may marka din. Yun talaga, walang sablay yan. And then nakala niyan dito sa tapos naka-i-align mo dito sa gear. Dapat yan, 2E. Hindi 1E. 2E, yan, kay Juan, kay Pedro. May 1E kasing makina talaga. Kaya dapat 2E, yan. Wag na mag-eksperimento pa. Ako, may experience, mas lalong pag nakalagay sa 2E, mas naging madaling siya, saka madaling mag-start. Yes. Hindi ko alam kung ano yung purpose nila, ba't nilalagay nila yun ang hindi ko rin alam kung bakit. Pero may theory ko na kaya ginalagay nila sa 1E. Medyo naka-advance kasi ng konti sa 1E. Kaso, pag in-advance mo, ang ina-advance mo yung opening ng ng mga valve mo. Di ba? Di ba liwala yun? Pag in-advance mo yung opening ng valve mo, hindi rin siya magma-match sa mo, sa tawag dito, yung batawag sa na yan, yung sa pag isa-set mo siya ng base timing? Yung sa 10 timing degrees niya, hindi tawag doon yung nakalimutin ako. Nakakalimutan ko yung term. Yung gumagalaw pa yung crankshaft mo, pero naka-steady na yung naka-steady na yung compression stroke. Yung piston mo doon sa gumagalaw to, pero ito hindi na bumababa. Hindi ba natandaan sir yung yung term na yun? Meron doon, teka. Para maalala ko. Nakakalimutan. Dual. Dual. Dual angle. Dual angle. Hindi magmamatch sa dual angle. Kaya meron ito eh. Kaya may dual angle. Pagka nilagay mo yung cam mo sa 1E, hindi magmamatch yung dual angle. Kaya nga may dual angle.
Naka-match siya din. Kahit pala yung mga ganyang de-igniter type, mayroon siyang ding tinatawag na dual angle. May dual angle din sila. Meron pala. Doon magmi-meet yung yung bukan ng ng may certain angle na magmi-meet yun, sabay halos nakabuka ang intake tsaka exhaust valve. Kaya dapat mag-match yun. Hindi pwedeng pag sinabi ko kasi ang naisip ko naman dati, pagka may dual angle, pang lang yung mga contact point. Yung pala Meron din. Kaya pala yun. Dual yun Dapat. Nakagano na siya, nakapirmis na yung piston mo, ito gumagalaw pa. Yung degree na yun yung dual angle na. Dual, ibig sabihin namimirme, diba? Namimirme. Tagalog yan pa, naninirahan. May certain degree na gumagalaw pa si crankshaft, pero sa piston naka-steady na. Lahat na yan kasi nasa timing dapat, hindi pwede yung hula-hula. At saka nag-eksperimento pa. Yung tuner siguro, taka silalagay mo sa dynamometer, baka maniwala ako. Pero kung walang dyno, kailangan may data. Ayun. Ayun, tip lang sa ating mga diba? Oo. Marami na dito, nalilimang sa pag-timing lang. Kaya dapat talaga pagdating sa naka-timing light. Walang hula-hula. Oo, naka-timing light. At the same maging time, meticulous, magharap naman sila ng timing light. Saka ito, check din kung ito talaga good pa, good condition ng damper pulley. Magkano palitan nyo na? Kasi dito babarilin ito yung babarilin ng timing light. So kung mali ito, mali yung reading mo. Hindi magmamalis. Okay, thank you very much, Sir Dennis.